Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2601 hinahangad ang bounty ni Chanhae Star. Matapos magawa ang desisyon, mabilis na nagsimula ang paggalugad at paghuhukay. Ang malaking excavator ay mukhang napakalaki, ngunit sa katunayan, ang bilang ng mga tao na nakasakay sa katawan nito ay 13 tao lamang sa General Control Room. Tulad ng ganitong uri ng engineering operation ship, ito ay karaniwang isang automated na operasyon, kahit na mayroong ilang maintenance at iba pang trabaho na nangangailangan ng lakas tao, ito ay karaniwang nakumpleto ng mga robot ng barko, dahil ang siyentipiko at teknolohikal na kampo ng One Luo Federation ay maaaring sumabay sa malakas na kampo ng Shushan. Makikita kung gaano kataas ang siyentipiko at teknolohikal na pag-unlad ng Federation. Ang lugar ng paghuhukay na pinili ng excavator ay isa ring malalim at malawak na kanyan, at pagkatapos ng dahan-daang pagbaba, 4 na malalaking mekanikal na braso ang lumalawak mula sa ilalim ng katawan ng barko, na mahigpit na humahawak sa lupa at lumapag sa kama, na ginagamit upang patatagin ang katawan ng barko pagkatapos maisiguro ang operasyon ng paghuhukay. Hindi nagtagal, bumukas ang isang teleskopikong pinto sa gitnang bahagi ng ibabang bahagi ng katawan ng barko, at ang isang napakalaking premium na alloy na drill bit ay nakaunat, at pagkatapos na hawakan ang lupa ng kanyan, ito ay nagsimulang umikot ng napakabilis. Ilang saglit, buhangin at grabo ang tumalsik, at isang napakalaking dagandong na ingay ang tumunog, na malinaw na maririnig kahit sa main control room ng inner cabin ng barko na may mahusay na sound insulation. Ang ganitong uri ng umuungal na ingay ay tatagal ng isang buong araw o higit pa, dahil ang mga bituin na hinuhukay sa ibaba ay medyo malaki, at kahit nasa bilis ng tulad ng isang malaking profesional na paghuhukay ng barko, ito ay hindi nangangahulugang posible na makuha ang drill bit malapit sa gitnang star core sa maikling panahon. Nakakaistorbo na naman ang ingay na ito, kanina pa ako nagmi-migraine. Kabilang sa 13 tao sa main control room, isang kabataang babae na may matinding galit na figure at maganda at nakakabighaning mukha ang nagtaas ng kamay at pinunasan ang kanyang mga templo, at pagkatapos ay tamad na umupo sa sofa sa tabi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay napunta sa kalbo na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa harap ng malaking screen ng operasyon at nakatitig ng malapit sa drill bit sa ilalim ng lupa. Tapos sabi niya, "Chief, kung marami talaga tayong pera ngayon, dapat bumalik din tayo sa barko, di ba?" Matapos makinig sa ingay ng drill bit sa loob ng 7 magkakasunod na araw, talagang hindi nakatiis si Lilith, at namiss niya ang estilo ng Dream Resort sa ilalim ng dagat ng Chanhae Star. Panipi, nang makitang hindi tumugon ang kalbong lalaki, ibinuka ni Lilith ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang kanang kamay upang idiin ang ilan sa isang metal na pulse heiress na nakasuot sa kanyang kaliwang palso. "Boss!" Isang mahinang abnormal na tunog ang lumabas, at sa kanyang harapan, isang virtual na 5-dimensional na 3-dimensional na screen ang lumitaw sa isang iglap, at ang metal na pulse heiress sa kanyang kaliwang kamay ay talagang isang personal na computer, na maaaring konektado sa pampublikong network ng Chanhae Star sa pamamagitan ng Star-Field Level Network System ng malaking barkong ito ng operasyon ng paghuhukay. Siyempre, kailangan mong magkaroon ng access sa gateway. At ang awtoridad na ito ay ang opisyal na pagkamamamayan ng One Luo Federation. Halatang na-miss talaga ni Lilith ang mapangarapan na tanawin ng resort area sa ilalim ng Chanhae Star, at sa oras na ito, ang larawang nakadisplay sa 5-dimensional virtual screen sa harap niya ay ang tanawin ng underwater resort. Ang makulay na umaagos na mga alitaptap ay bumabalot sa buong pagkatao ni Lilith, at si Zhang Shufangyuan ay naging isang 5-dimensional na 3-dimensional na virtual na mundo, at ang kanyang buong pagkatao ay parang gumagala sa isang underwater resort, kahit na walang tunay na hawakan, ngunit ang visual na kasiyahan ay hindi masama. Sa nakakainip na buhay ng mga exploration operations, ito talaga ang pinakamahusay na paraan para makapag-relax at mailabas ang stress, halatang sanay na ang lahat, at ang 12 tao sa main control room, wala ni isa sa kanila ang lumingon sa gilid para sumulyap. Oh my God, ang bounty ng 10 billion star coins. Ano ba ang pinanggalingan ng lalaking ito? Masyadong maraming pera, di ba?
Biglang tumunog ang bulalas ni Lily, at sa pagkakataong ito, sa wakas ay naakit nito ang atensyon ng 12 tao sa General Control Room. Iyon ay, ang kalbong nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa harap ng malaking screen ng operasyon at bumaba gamit ang drill bit. Lahat ay lumingon sa kanya ng may pagtataka. Ang 10 bilyong bituin ay hindi maliit na halaga. Huwag mong tingnan ang laki ng kanilang excavation ship. Kung gusto nilang kumita ng 10 bilyong star coins, aabutin ng kahit kalahating taon, hindi kasama ang gastos sa pagkasira at maintenance, at ang mga dibidendo na ibinahagi sa ulo ng lahat, sa pinakamaraming may ilang daang milyon na lang ang natitira. Siyempre, ang 10 bilyong star coins dito ay tumutukoy sa mga puting barya. Sa oras na ito, umalis na si Lilith sa virtual na tanawin ng Tian Hexeng Underwater Resort, at isang wanted na notice na may mga larawan at text ang lumabas sa personal na terminal sa harap niya, na talagang inisyo ng mga naghaharing opisyal ng Tian Hexeng. 10 bilyong star coins ang halaga lang ng bounty, dahil ito ay isang star thief. Mayroong isang simpleng larawan sa bounty warrant na 60% na katulad ni Yezuan, ngunit walang pangalan at tiyak na impormasyon ng pagkakakilanlan, ngunit ang krimen ay napakadetalyado, at sa ibaba ng teksto ng wanted warrant, mayroong kahit 2 larawan. Ito ay ang Dust Ship at ang Meteor Sword. Tungkol naman sa hugis spot na magic weapon na tinatawag na Demon Refining, hindi ito nakalista. Halatang hindi low-level ang item na ito, kahit na ito ay lumabas sa wanted list, hindi ito angkop, para hindi mapag-imbot. Ang taong naglakas loob na nakawan ng puting splash sa Burial Star Domain, hindi ikaw at ako ang nag-provoke. Itong 10 billion ay kinikita talaga, at walang buhay na ginugol, hugasan at matulog. Napasulyap lang sa wanted post, tumalikod ang kalbo na nasa katanghaliang gulang at tumingin sa malaking screen ng homework, at ang iba ay natigilan, at baka sa mukha nila ang pagkadismaya, ngunit walang tumanggi. Gaya ng nabanggit kanina, kahit na ang Burial Star Domain ay matatagpuan sa ikatlong universo na kontrolado ng sangkatauhan, ito ay nasa gitna ng kampo ng teknolohiya at kampo ng paglilinang, na kabilang sa lugar na kulay abong. Sa magkabilang dulo ng malawak na field ng bituin na ito, ang isa ay ang Chanhe Star, na kabilang sa Immortal Dynasty ng Science and Technology Camp, at ang isa ay Zishou Star, na kabilang sa 10 Peerless Heavenly Palaces ng Shushan Camp. Si Bai Poppy ay ang lalaking nakasuot ng puti, ang kanyang buong pangalan ay Bai Shili, at sa dulo ng Burial Star Domain, tiyak na laganap na siya dahil ang kanyang lolo na si Bai Zhengjun ay ang Star Chief ng Chanhe Star. Sa Immortal Dynasty ng kampo ng teknolohiya ng Wanluo Federation, mayroong 3 malalaking imperyo at daan-daang maliliit na bansa sa ilalim nito, at ang Chanhe Star ay kabilang sa isa sa maliliit na bansa. Si Bai Zhengjun ay may isang bituin, at siya ay maaaring ituring bilang isang feudal na opisyal, at ang taong ito ay palaging ang pinaka-proteksyon na guya. Alam ng lahat ang tungkol dito. Paano siya magiging isang ordinaryong tao na maglakas loob na looban ang kanyang apo sa kanyang pag-iral sa dulong ito ng Burial Star Domain? Lumipas ang isang araw. Ang malaking drill bit ay tumagos na sa daanan hanggang sa gitnang core ng bituin sa kanyang paanan. Naiwan lamang ang huling ilang daang metro, na kailangang mahukay ng mano-mano at tumpak, kung hindi, ito ay makapinsala sa pinagmulan ng core doon. Sa ngayon, ang drill bit ay binawi, at ang 13 tao sa pangunahing control room ay nasa sabik lahat. Bagamat mayroon pang ilang daang metro upang mag-drill, ang ganoong maliit na distansya ay makakakita na ng sitwasyon sa Central Star Core, at nakahanap sila ng 1 foot square 5th level Red Star Core na pinanggalingan, at kalahating talampakan square 6th level na Blue Star Core na pinanggalingan, na lahat ay high-grade na mga kalakal, na maaaring nagkakahalaga ng maraming pera. Mga lumang tuntunin, Lilith, Monkey 3, at Hongwu, kayong tatlo ay sumama sa akin, at ang iba ay manatili sa likod. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang kalbo na nasa katanghaliang gulang na lalaki at lumabas ng General Control Room, at sa likod niya, ang iba pang 3 tao ay agad na sumunod. Ang kanilang gawain ay maghintay hanggang sa lumabas ang drill bit, at pagkatapos ay ipasok ang Star Core sa kahabaan ng binuksang daanan, at kunin ang nakitang Star Core na pinagmulan. Sa oras na ito, walang nakakaalam na ito ay nasa kabilang panig ng bituin, si Yezuan, na malapit din sa gitna ng Star Core. Kabanata 2602 sariling mahabang paa ang nadulas.
Pagkatapos ng isang buong araw na walang tulog, sa wakas ay narinig ni Yezuan ang system prompt na tumutunog sa kanyang isipan. Ding, congratulations sa host, for discovering the origin of the star nucleus, sinisingil mo ba? Kinakatawan nito ang kanyang kasalukuyang posisyon, na napakalapit sa gitna ng star core ng malaking star core na ito, na napakalapit na ang phagocytosis system sa kanyang katawan ay maaaring direktang singilin ang pinagmulan ng mga star core na iyon. Kahit na pagkatapos ng pagtuturo ni Yezuan na tumanggap, muling tumunog ang system prompt sa kanyang isipan. Ding, congratulations sa host, nakuha mo ang high-level star core source, ang 5th level red ay 1 foot square, at ang 6th level blue ay kalahating square. Ding, pinapaalalahanan ka ng system kung sisipsipin mo ang pinagmulan ng star nucleus at patuloy na isasama. Drain, ituloy mo ang pag-fuse. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, si Yezuan ay agad na naglabas ng utos. Bagamat siya ay orihinal na determinado na makuha ang pinagmulan ng star core sa bituin na ito, ang ginagawa ni Yezuan ay ang pagsasanib ng 4 na kayamanan, dahil sa kakulangan ng fusion energy, huminto lang. Ngayon na nakuha na ang enerhiya, natural na magpatuloy. Ding, simulan mong i-absorb ang source ng star core, at kumpleto na ang absorbing. Ding, system reminder, fusion starts, progress 1, progress 2. Nang muling tumunog ang system prompt sa kanyang isipan, ang puso ni Yezuan sa kanyang lalamunan sa wakas ay bumalik sa kanyang dibdib. Pagkatapos, hindi niya namamali na sinuri ang pinagmulan ng natitirang mga core ng bituin, at agad na nagulat. Tila sa pagkakataong ito, bagamat ang 4 na kayamanan ay pinagsama ng hiwalay sa parehong oras, nakatumbas ng 2 magkahiwalay na pagsasanib, ang enerhiya ng pagsasanib na natupok ay malinaw na hindi gaanong. Bilang karagdagan sa mga na-absorb ng system dati, ang 2 high-level na star core na pinagmulan nakakakuha lang ay kalahati lamang ng 5 level na pula, iyon ay kalahating talampakang. Parisukat, bilang karagdagan, ang pinagmulan ng 6 na antas na blue star core, na kalahating parisukat, na may mas mataas na antas, ay hindi gumalaw. Ang antas ng pagkonsumo ng enerhiya na ito ay ganap na katanggap-tanggap kay Yezuan, ngunit syempre, ito lamang ang unang pagsasanib ng 4 na kayamanang ito. Kung ang iba pang mga kayamanan ay isinama dito sa hinaharap, ito ay katumbas ng pangalawang pagsasanib. Alam ng mga online gamer na kapag mas maraming beses na natunaw ang kagamitan, mas malaki ang rate ng tagumpay at mga consumable. Hindi pa rin alam kung ang fusion system na ito nakaka-activate pa lang ng swallowing system ay magkakaroon din ng ganitong sitwasyon. Pagkatapos magpasya ni Yezuan na makakuha ng angkop na fusion treasure sa hinaharap, susubukan niya ito kaagad. Sa kasalukuyan, ang pagsasanib ng 4 na kayamanan na ito ay nagsimula na, at ang gitnang lugar ng core ng bituin ay hindi na nagkakahalaga ng pananatili. Anyway, marami pa ring star core source ang natitira, lalo na ang half-foot square 6 level ang pinanggalingan ng blue star core, si Yezuan ay may malaking inaasahan para dito. Huwag tingnan kung paano niya na-absorb ang isang maliit na tumpok ng 5 antas na red star core na pinagmumulan noon, para ang kanyang cultivation realm ay napabuti ng 2 maliliit na hakbang, ngunit sa likod, ang enerhiya na kailangan para sa promosyon ay halatang mas malaki. Kung ito ay ang parehong 5 antas na red star core source, ang maliit na tumpok ng kalahating talampakang parisukat na ito ay maaaring hindi na muling makapag-promote sa kanya mula sa 3rd level star core hanggang sa 4th level star core. Gayunpaman, mahirap sabihin ang pinanggalingan ng maliit na pangkat na iyon ng 6 na antas na asul na mga core ng bituin, pagkatapos ng lahat, ang kalidad ay isang antas na mas mataas. Tumalon ang figure ni Yezuan at mabilis na lumipad sa ibabaw ng mga bituin. Nagpasya siyang humanap ng liblib na retreat sa bituin na ito, ay absorb ang lahat ng pinagmumula ng star core sa kanyang kamay, subukang pagbutihin ang kanyang realm strength, at pagkatapos ay humanap ng bagong star core source. Kasabay nito, 100 metro lamang ang layo mula sa kinatatayuan ni Xuanxi, ang 4 na powerhouse mula sa malaking barkong pang-inhinyero ay natulala. Ngayon pa lang ay malinaw na nilang nakita ang pinanggalingan ng 2 maliliit na tambak ng mga star core, ngunit nang kukunin na nila ang mga ito, bigla silang nawala ng hindi maipaliwanag. Upang maging tumpak, ito ay naging isang sinag ng liwanag at na-drill sa rock formation sa kabilang panig. Magnanakaw.
Tiyak na magnanakaw. Paanong ang pinanggalingan ng star nucleus ay mag-isa niyang kumikawala? Matapos matigilan ng ilang saglit, tumalon at umungol ang kalbo. Sabay taas ng kamay at kumaway. Isang hugis espada na mahiwagang sandata na naglalabas ng asul na ilaw. Hinawakan nito ang pagbuo ng bato na parang paghiwa ng tofu para umasenso. Lumipas ang distansyang 100 metro sa isang kisap mata. Isang tuwid na lagusan ang bumungad sa kanilang apat, dahilan para mapasinghap sila. Ang mga salita ng kalbong lalaki ay haka-haka lamang, ngunit ngayon, lahat ay nakumpirma na. Ang pinanggalingan ng star nucleus na kanina pa nakikita ay talagang inagaw ng isang taong pinaghiwalay ng 100 metro ng rock formations. Ang pamamaraang ito ay hindi kapani-paniwala. Hindi kaya ang lalaking nagnakaw kay Baishili? Naantig ang puso ni Lilith. At agad niyang sinasabi ng wanted order na ninakawan din ng lalaking ito ang isang puting balat na hayop na lumalamon ng bituin. Ang star beast na ito ay palaging kumakain sa pinanggalingan ng star core. Siguro may talento para ihiwalay ito. Maaari nilang direktang lalamunan ang pinagmumula ng star core, kung hindi, kapag kumakain sila, hindi ba kailangan nilang pumutok ng bituin sa bawat oras? Oo, ang ganitong uri ng walang prinsipyong pamamaraan ay magkatulad din. Hinawakan talaga nito ang ulo ng kalbo kong si Shu. Ang mga mata ng kalbo ay kumislap ng maliwanag, agad niyang binuksan ang sistema ng komunikasyon, at nagbigay ng mga tagubilin sa mga taong naiwan sa malaking barkong pang-inhinyero sa ibabaw ng mga bituin. Makipag-ugnayan ka agad kay Chan Haishing at sabihin na nahanap na namin ang maldito na magnanakaw ng bituin. At ang kabilang partido ay kababalik lang grab a bunch of our star core sources, direct send the starry sky coordinates. Pagkatapos magsalita, ang kalbong katawan ni Shu ay kumikislap, at umakyat siya sa lagusan sa harap niya, habulin natin. Tuldok tuldok tuldok. Sa malawak na kalawakan, hindi kalayuan sa malaking bituin kung saan matatagpuan ang malaking barkong panghuhukay, isang malaking fleet ang naglalayag. Ang fleet na ito ay may kabuuang 10 barkong pandigma, na lahat ay malalaking, planetary, at ang mga logo ng Wanluo Federation ay inispray sa mga katawan ng barko, na malinaw na opisyal na mga barkong pandigma. Sa Central Control Room ng Central Flagship ng fleet, si Baishili, isang lalaking nakasuot ng puting damit, ay nakatitig sa malaking screen sa harap niya na may malungkot na mukha. Pagkatapos natakasan ni Yesuan noong araw na iyon, tinawid niya ang walang laman ng buo ang kanyang katawan, at hindi nagtagal ay sumali siya sa federal na armada na ipinadala ng Chan Haishing Changbei Army at sinundan siya sa pamamahala sa pag-escort, at pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Chan Haishing, na hahanapin. Inilabas ang utos, at kasabay nito, sinundan niya ang direksyon ng pagtakas ni Yesuan. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, walang feedback sa balita. Napakalaki talaga ng burial star field na ito, kahit na hindi mabilang ang makapangyarihang tao mula sa Federation, ngunit para mahanap ang bakas ng matapang na magnanakaw ng bituin sa napakaikling panahon, katumbas ito ng paghahanap ng karayom sa isang dayami. Sa sandaling ito, labis na nanlumo si Baishili. Siya, na palaging laganap sa lugar ng Tian Hexeng, ay hindi kailanman nakaranas ng ganoong pagkawala, at siya ay naagrabyado lamang. Sa sandaling ito rin nagulat na sumigaw ang isang fleet major sa tabi niya, Master Bai, may balita, ang batang iyon ay nasa isang patay na bituin sa hindi kalayuan at inagaw lang mula sa isang exploration team. Isang batch ng Star Core na pinagmulan. Ang taba talaga nitong guts. How dare you grab it? Biglang naging masigla ang buong katawan ni Baishili, at ikanaway niya ang kanyang kamay, ang buong fleet, na sumusulong ng napakabilis. Pinalibutan ako ng tubig, sa pagkakataong ito, gusto ko siyang makatakas. Kabanata 2603 Star Cannon Booms. Ang mga barkong pandigma sa antas ng planeta ay mga entry-level na barkong pandigma ng militar ng Wanluo Federation Science and Technology Camp Immortal Dynasty, bawat isa ay may haba na 1 kilometro, at nilagyan din ng mga star cannon. Sa sandaling ito, pinalibutan ng 10 planetary level na federal warship ang isang malaking itim na bituin, at kahit isang langaw ay ayaw lumipad palabas. Sa ibabaw ng mga bituin, ang kalbong Shu at Lilith ay bumalik sa malaking barkong pandigma. Naghabulan sila hanggang sa kabilang lagusan ngayon lang, hanggang sa hindi makita ng ibabaw ng mga bituin ang figure ni Yesuan,
at sa wakas ay wala ng pagpipilian kundi ang piliin na bumalik. Siyempre, may isa pang dahilan para dito, iyon ay, ang kalbo na si Shu ay nag-aalala na ang cultivation base ng kalaban ay masyadong malakas. Pagkatapos ng lahat, siya ang master na naglakas loob na salakayin si Bai Poppy sa larangan ng bituin na ito. Anyway, naiulat na ang Tian Hexeng, kaya hindi na kailangang makipag-away sa kabilang partido. Pinaniniwala ang paparating na ang Federal Fleet ng Tian Hexeng. Hanggat nahuhuli ang magnanakaw ng bituin, hindi lang mawawala, kundi mababawi pa ang pinanggagalingan ng Star Corps na kanilang ninakawan. Mayroon ding 10 bilyong star reward. Boss, dumating na ang Federal Fleet ng Tian Hexeng, nakapalibot sa buong star. May 10 planetary level na military-style battleships. Base sa bilis ng kanilang pagdating, tinatayang nakaupo si Bai Poppy sa fleet na ito. Ako ay orihinal na naghahanap sa starfield na ito. Sa pagbabalik tanaw mula sa malaking screen, lumingon ang isang kaliwang miyembro upang tingnan ang kalbo na si Shu, na nag-uulat ng balita na ang 10 planetary level na barkong pandigma ay kara-rating lamang. Sa pagkakataong ito, hindi na makakatakas ang batang iyon. 10 planeta level na military-style battleships, iyon ay nilagyan ng mga star cannon. Ang mga sulok ng bibig ng kalbong Shu ay nagtaas ng nakakatakot na tingin, at ikanaway niya ang kanyang kamay. Huwag tayong manatili dito, agad na lumipad, at sumama sa armada sa itaas, ang susunod na bagay ay sa kanila, naghihintay lamang tayo ng gantimpala. Kasabay nito, sa malawak na espasyo ng kalawakan sa itaas ng mga bituin. Nang ang 10 barkong pandigma ay nakapalibot sa mga itim na bituin, si Bai Shili na nasa flagship control room ay agad na nag-utos na umatake, lahat sila, star cannon salvo, pilitin ang batang iyan palabas sa akin. Ngunit, bahagyang nag-alinlangan ang isang mayor na opisyal sa tabi niya, at pansamantalang nagpaalala, Bai Xiao, nasa loob pa ang malaking barkong inhinyero. Mukhang papaalis na, dapat ay sumama sa amin, ngunit iniulat nila ang kinaroroonan ng batang iyon, ng ang implikasyon ay maaari tayong magpaputok ng baril. Hintayin natin na umakyat itong engineering ship. May credit din sila, bastard, sirang engineering ship lang. Bomba lang. Importante ba ang mukha ng young master? Importante ba ang mukha ng bituin? Agad na umungal si Bai Shili, dahil sila ay mga merito na lingkod, pagkatapos ay gumawa ng mabuti hanggang sa wakas at mamatay para sa federasyon, tama ba? Kung sakaling ang batang iyon ay nagkukubli sa barko ng inhinyero, kapag ang sirang barko ay dumating, ang mga tao ay biglang sumugod, hindi natin maabutan. Makatuwiran ito, at ang lahat ng mga opisyal ng fleet sa General Control Room ay hindi nakaimik. Ang utos na magpaputok ng baril ay inilabas kaagad. Sinasabi ng Star Cannon, ang buong pangalan ng Star Cannon, na kayang basagin ang isang bituin. Siyempre, ang entry-level na planetary level na Federal Military Warship, na nilagyan ng Star Cannon, ay maaari lamang makabasag ng isang linya ng mga bagay sa paraan ng interstellar voyage. Nakatagpo lamang ng malalaking bulalakaw. Para sa malaking bituin sa ibaba, ganap na imposibleng basagin ito ng isang kanya ng bituin. Gayunpaman, kung ang 10 bituin na kanyan ay pinaputok sa salvo upang pumutok ang buong bituin ng baligtad, magagawa ito. Isang napakalaking dagandong ang tumunog sa isang iglap, at ang bawat isa sa 10 barkong pandigma na napapalibutan ng mga bituin ay bumaril ng isang sinag ng liwanag ng enerhiya na may kapal na 10 metro, at kasabay nito ay pinasabog ang mga itim na bituin sa ibaba. Sa sandaling ito, ang malaking barkong pang-inhinyero ay kalalabas lamang sa lupa. Biglang nakakita ng ganoong eksena, lahat ng 13 tao sa General Control Room ng barko ay nagbago sa katakutan. Ilang talento ng barkong pang-inhinyero ang sa wakas ay natauhan at nagmamadaling binago ang kanilang mga utos upang dalhin muli ang barkong pang-engineering sa ibabaw ng mga bituin. Kahit na ang pananatili dito ay nakakatakot pa rin, ngunit hindi bababa sa ito ay mas mahusay kaysa sa paglipad pataas at sabog sa slag sa kalawakan ng Star Cannon ng isang tao, tama ba? Imposibleng magkaroon ng energy shield ang ganitong uri ng engineering ship, kung wala ang financial resources. Abandon the ship. Abandon the ship. That bastard Bai Shili is really a scumbag, it's not a thing. Pagkalapag muli ng barkong inhinyero, ang kalbo na si Shu, ang kapitan, ay agad na nag-utos na abandonahin ang barko.
Ang pananatili sa barko ay isang buhay na target. Dahil nagpaputok na si Bay Poppy, halatang imposibleng umalis sila. Ito ay para patayin ang bibig. Sa halip na manatili sa barko, mas mabuting humanap ng tagwan sa bituing ito. Baka may chance pa. Ang isang grupo ng 13 tao ay nag-impake ng kaunti ng mga mahahalagang bagay, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis sa barkong pang-engineering, nawala sa kailaliman ng isang malaking kanyan sa ibabaw ng mga bituin. Sa sandaling ito, umaatras si Yezuan sa isang crypt sa kabilang panig ng mga bituin. Ang bloodline ng Star Devouring Beast ay talagang hindi simple. Sa kakayahan ng sistema ng paglunok, ang bilis ng pagsipsip ng pinagmumula ng mga Star Core na iyon ay kahanga-hanga lamang. Sa napakaikling yugto ng panahon, sa loob ng kalahating araw, ang natitirang dalawang maliit na tumpok ng ikalimang antas na Red Star Core Source at ang 6th level Blue Star Core Source, ang enerhiyang nakapaloob sa mga ito ay ganap na hinigop ni Yezuan. Nang matapos siyang umatras at imulat ang kanyang mga mata, narinig niya ang system prompt sa kanyang isipan. Ding, congratulations sa host, ang level ay napabuti, ang kasalukuyang kaharian, ang ika-4 na yugto ng Star Core Realm. Oo naman, kahit na ito ay halos kapareho ng halaga ng 5th level Red Star Core Source gaya ng dati, kasama ang isang maliit na tumpok ng 6th level Blue Star Core Source, sa pagkakataong ito, ginawa lang nitong maliit na hakbang si Yezuan. Marahil ito ay magiging mas at mas mahirap sa hinaharap. Kapag naiisip niya ito, bigla siyang nakaramdam ng panlulumo. Sa kabutihang palad, ngayong mayroon na siyang bloodline talent ng Star Devouring Beast, hindi na kailangang mag-alala masyado tungkol sa pinagmulan ng Star Nucleus. Boom! Boom! Tuldok-tuldok-tuldok. Ang buong bituin ay biglang nag-vibrate ng marahas, at kasabay nito, nagkaroon ng napakaraming ingay, na naging dahilan upang si Yezuan, nakakatayo pa lang at aalis na sana, ay umiling, at isang napakasamang pakiramdam ang pumasok sa kanyang puso. Lumawak ang kamalayan, at hindi nagtagal ay natuklasan niya ang 10 federal na barkong pandigma na napapaligiran ng mga bituin sa itaas ng mga bituin. Halos walang iniisip, napagtanto agad ito ni Yezuan. Walang alinlangan na hinahabol siya ng lalaking nakasuot ng puting damit, at sa pagkakataong ito ay nagdala siya ng isang buong armada. For some reason, siguradong nandito siya. Sa loob ng mga bituin, nagpaputok ang mga baril ng hukbong dagat, ito ang ritmo para pilitin siyang lumabas. What's wrong? Baka may bakas na bakas sa mga nakolektang yaman kanina. Nakakunot ang noo, naisip ni Yezuan, ngunit mabilis niyang binawi ang posibilidad na ito. Ang lahat ng mga kayamanan ay nakolekta sa pamamagitan ng Devouring System. Kung totoo ito, hindi matukoy ng system ang brand ng pagsubaybay. Hindi bale, walang tigil ang naval artillery salvo ng kalaban. Kapag hindi ka nagmamadaling lumabas, mamamatay ka. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-iisip ay hindi na nagtagumpay, hindi na tumuloy pa si Yezuan, at nagsimulang suriin ang nakaraang pag-usad ng pagsasanib. Hindi ko alam kung anong mga sorpresa ang darating pagkatapos ng pagsasanib ng dalawang barkong pandigman na iyon, ngunit huwag mo akong masyadong mabaigo. Kabanata 2604 ang pagkakataon para sa ikalawang pagsasama. Ding, congratulations sa host, matagumpay ang fusion, at nakuha ang Hidden Star Shuttle. Ding, congratulations sa host, matagumpay ang fusion, at nakuha ang Sky Meteor Sword. Habang nagkukusa si Yezuan na obserbahan ang integrasyon ng sistema, umalangaw din sa kanyang isipan ang tunog ng sistema ng paglunok. Walang alinlangan na ang dalawang pagsasanib ay matagumpay. Ang kanyang Flying Star Shuttle ay sumanib sa nakatagong dust ship sa isang Hidden Star Shuttle. Dahil shuttle pa ito, ibig sabihin, namana na ang mabilis na bilis ng Flying Star Shuttle. Kasabay nito, ang pangalan ng bagong barkong pandigma na ito ay may isang nakatagong salita ay nangangahulugan na ang perpektong nakatagong pamamaraan ng pagbuo sa barkong nakatagong alikabok ng lalaking nakasuot ng puti ay nailipat na rin. Ito ang orihinal na kani-kanilang mga pakinabang at espesyalidad ng dalawang barkong pandigma. Dahil ito ay isang pagsasanib, ito ay natural na kombinasyon ng mga lakas. Imposibleng panatilihin ang ilang mga bagay na walang lasa at isave ang kakanyahan. Sa parehong paraan,
ang Heavenly Star Sword ni Yezuan at ang pulang broadsword na Meteorite Sword na parang panel ng pinto ay nagsanib din sa kasalukuyang Heavenly Meteorite Sword. Gayunpaman, hindi nagmadali si Yezuan upang suriin ang espadang ito. Ang kanyang attention force, sa unang pagkakataon ay naakit ng nakatagong starship na matagumpay na nagsanib. Ang Hidden Starship ay isa pa ring maliit na barkong pandigma. Karaniwang pinapanatili nito ang naka-streamline na hull form ng nakaraang Flying Star Shuttle, ngunit bahagyang nabago ang ibabaw, na ginagawa itong mas komplikado. Siyempre, ang hidden array ay dapat ding nakaukit. Just this branding formation will only show the formation of the brand when it is activated and cancelled, and it is invisible under normal circumstances. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay talagang ang panloob na istruktura at interior. Ang nakaraang Flying Star Shuttle ay karaniwang praktikal, ngunit ang dust-hiding ship ay kabilang sa luho ng kasiyahan. Ngayon ang mga mararangyang interior na ito ay namamana lahat sa nakatago. Star Shuttle, ngunit hindi ito ang inaalala ni Yezuan. Ang pinaka-inaalala niya ay ang bilis ng Hidden Star Shuttle na ito. Ngayon ang buong malaking itim na bituin ay napapalibutan ng 10 mga barkong pandigma sa antas ng planeta. Kung gusto mong tumakas, posibleng umasa sa perpektong pagtatago na pormasayon ng nakatagong Star Shuttle, ngunit hindi nangangahas si Yezuan na makipagsapalaran. Kung sakaling siya ay matuklasan, makakatakas lang siya, tapos ang bilis ng Hidden Star Shuttle ay napakahalaga. Sa katunayan, ang pagiging mabilis lang ay hindi sapat, dahil gaano man kabilis ang iyong bilis, hindi ito maaaring mas mabilis kaysa sa Star Cannon Beam ng isang planetary-level Federal warship. Magiging mahusay kung maaari kang magkaroon ng isang mas mataas na antas ng sistema ng kalasag ng enerhiya, ngunit iyon ay isang labis na pag-asa lamang. Kung ito man ay ang Flying Star Shuttle ni Yezuan o ang nakatagong dust ship ng lalaking nakasuot ng puting damit, walang ganoong kalasag sa enerhiya, gaano man kalakas ang sistema ng pagsasanib, hindi ito maaaring maisip mula sa manipis na hangin. Ang mga federal na barkong pandigma sa antas ng planeta ay mga entry-level na karaniwang barkong pandigma para sa 3 pangunahing imperyo at daan-daang maliliit na bansa sa ilalim ng Immortal Dynasty. Ang pagganap at firepower nito ay matatagpuan sa opisyal na website ng federal na militar, at hindi ito lihim. Sa makatuwid, mabilis na nalaman ni Yezuan ang bilis ng kanyang interstellar voyage sa pamamagitan ng Devo-Uring system. Kung ikukumpara sa nakatagong starship na matagumpay na napagsanib, bigla siyang nanlumo. Kahit na ang pagkakaiba sa bilis ay hindi gaanong, ito ay mas masahol pa rin pagkatapos ng lahat. Sa kasong ito, kapag ang nakatagong pormasayon ay walang silbi, kung gayon si Yezuan ay walang alinlangan na magiging lubhang mapanganib. Walang kalasag sa enerhiya, at ang bilis ay hindi maihahambing sa kalaban, kaya walang sigla. Sa panahong ito din na hindi inaasahang nakuha ng pinalawak na divine sense ni Yezuan ang isang maliit na barkong pandigma, na isa pa ring advanced na barkong pandigma na may kalasag ng enerhiya. At ang maliit na high-level warship na ito ay wala sa mataas na altitude, ngunit nasa ibabaw ng itim na bituin na ito, hindi masyadong malayo sa pinagtatagwan ni Yezuan. Secondary fusion. Lumiwanag ang mga mata ni Yezuan sa isang iglap. Ang battleship na ito ay malinaw na mas mabilis kaysa sa Flying Star Shuttle, na normal. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang advanced na barkong pandigma na may mga kalasag sa enerhiya, at ang bilis nito ay natural na hindi mas mabagal. Kung makukuha natin itong battleship, sa sandaling may segowa ang higit pang pagsasanib, kung gayon, kapag ang kasalukuyang nakatagong starship ay na-upgrade sa pangalawang pagkakataon, hindi lamang ito magkakaroon ng isang kalasag sa enerhiya, ngunit maging ang bilis nito ay lubos na mapapabuti. Ang Flying Star Shuttle ay isang simpleng barkong pandigma lamang nakatumbas ng isang paraan ng transportasyon. Ang tanging hinahabol nito ay ang bilis, at maging ang nakatagong dust ship ng lalaking nakasuot ng puti ay walang sistema ng pag-atake. At dahil ang mataas na antas ng barkong pandigma na ito ay may mga kalasag sa enerhiya, karamihan sa mga ito ay hindi mahuhulog sa sistema ng pag-atake. Kung mayroon, walang alinlangan na magiging sorpresa ito kay Yezuan. Hindi nagtagal, maging ang inabandunang malaking barkong panghuhukay sa kabilang panig ng bituin ay nahulog sa kamalayan ni Yezuan. Sa isang iglap ay naging malungkot ang kanyang mukha.
Obviously, dapat itong barko ang naglantad sa kanyang mga gawa. May mga tao sa malaking barkong panghuhukay. Lumipad lang ang maliit na high-level warship mula sa direksyon ng malaking excavation ship, at karamihan sa kanila ay sila. Sa katunayan, ito talaga ang kaso. Ang maliit na mataas na antas ng barkong pandigma ay kalbo ang ulo na Shu. Bilang isang senior professional treasure hunter, ang bald-headed na si Shu ay gumagala sa burial star field sa loob ng maraming taon, at ang mga naipon na star coins ay sapat na para makabili siya ng barkong may maliit na advanced na mga barkong pandigma na may mga attack system at energy shield. Sa ngayon, ang 13 tripulante, kasama si Lilith, ay nasa kanyang Fortuna. Dahil may energy shield ang battleship na ito, malaki ang tsansa nilang mabuhay, ngunit walang nakakaalam tungkol sa 10 tao na napapalibutan ng mataas na altitude. Kailan aalis ang federal na barkong pandigma upang makatipid sa konsumo ng enerhiya ng kalasag ng enerhiya? Kailangan muna nilang maghanap ng lugar na ligtas na mapagtatagwan. Agad na isinakripisyo ni Yesuan ang nakatagong Star Shuttle, binawi ang lahat ng hininga, na parang hindi nakikita, at mabilis na hinabol siya. Ang Speedmaster ng kabilang partido ay hindi masyadong mabilis, at hinabol siya ni Hiden Shingsu nang walang gaanong pagsisikap, at pagkatapos ay tumabi sa likod niya at sinundan siya hanggang saan. Mapipilitang kolektahin ng Devo Uring Hand ang battleship na ito, ngunit kailangan nitong hintayin na lumabas ang lahat sa cabin, kung hindi ay masyadong mababa ang success rate ng collection, masasabing napakaliit nito. Malinaw, imposible para sa kabilang partido na magtago sa battleship sa lahat ng oras. Masyadong malaki ang pagkonsumo ng enerhiya. Ang pinakamahalagang bagay sa oras na ito ay upang makatipid sa pagkonsumo ng enerhiya. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay hinding-hindi madaling susuko. Dahil maaaring ibunyag ng kabilang partido ang kanilang mga bakas, dapat nilang malaman ang mga hinaing sa pagitan nila at ng lalaking nakasuot ng puting damit, kaya mas dapat nilang malaman ito kaysa kay Yesuan. Ang kailangang gawin ni Yesuan ay humanap ng angkop na tagwan para sa kabilang partido, at pagkatapos ay paglabas nilang lahat sa barkong pandigma, agad na kumilos at puwersahang kolektahin ang barkong pandigma. Malapit na ang pagkakataong ito. Huminto ang barkong pandigma sa unahan sa pinakamalalim na bahagi ng tuyong trench, at pagkatapos ay nakita ni Yesuan ang mga figure na sunod-sunod na lumabas mula sa battleship na nagbukas ng hatch pagkatapos lumapag. Ang huling lumabas ay isang malakas na kalbong lalaki, at pagkatapos niya, wala nang iba. Bumilis ang tibok ng puso ni Yesuan, at agad na na-activate ang force grabbing skill ng Devo Uring system. Sa susunod na sandali, nang ang kalbo na malakas na lalaki ay iwinagayway ang kanyang kamay at itatabi na sana ang barkong pandigma, ang lumapag na barkong pandigma ay biglang nawala. Si Yesuan ay hindi nagpakita, at ang nakatagong Shinshu ay hindi nalantad, at ang barkong pandigma ay nasa kamay. Pagkatapos noon, mabilis siyang nakatakas sa unang pagkakataon. Where is my God of Wealth? Bakit biglang nawala? Nakadikit pa rin sa harapan niya ang kanang kamay ng kalbong Shu, matamlay ang mukha. Kabanata 2605 ang makapangyarihang battleship Hidden God. Bago bumalik sa dating retreat, agad na tiningnan ni Yesuan ang God of Wealth na kagagaling lang niya. Ang sorpresa ay dumating nang napakabilis na ang dugo ni Yesuan ay agad na kumulo. Kahit na ang pangalan ng barkong pandigma na ito ay napaka-earthy, ang ranggo nito ay tiyak na hindi hype. Mayroon itong parehong opensa at depensa. Hindi lamang mayroon itong mga kalasag sa enerhiya, ngunit mayroon pa itong sistema ng pag-atake. Nilagyan ng karaniwang mga baril ng hukbong dagat, maaari itong direktang basagin ang isang maliit na meteor. Mukhang napakaraming star coins talaga ang ginastos ng kalbo para itayo itong maliit na high-level warship, at talagang mayayaman ang mga taong minahan. Ang nuclear na pinagmulan ay makikita. Ang tanging awa ay ang mga pinagmulan ng mga star core na ito ay lahat ng first grade white o second grade orange, na may maliit na halaga ng 4th grade green at 5th grade red, at para sa 6th grade blue, walang isa. Ngunit ang tagumpay ay nasa malaking dami. Ayon sa pagtatansya ni Yesuan, ito ay dapat na sapat para sa pangalawang pagsasanib ng battleship na ito at sa kanyang nakatagong starship. Sa ngayon, ang kanyang nakatagong starship ay napakahusay na sa mga tuntunin ng bilis ng paglalayag, at mayroon pang ang isang bihirang nakatagong pormasayon.
Kung matagumpay niyang makumplito ang ikalawang pagsasanib sa God of Fortune, ang bagong barkong pandigma na kanyang makukuha ay hindi lamang makakapagtago, kundi pati na rin sa bilis. Dadalhin ito sa susunod na antas, at mas bihira ang magkaroon ng mataas na kalidad na sistema ng pag-atake tulad ng Energy Shield at Star Cannon. Ito ay isang perpektong all-around battleship, hindi makapaghintay si Yezuan na iniisip lang ito. Hindi nagtagal, bumalik si Yezuan sa dating retreat, at walang tigil na pumuputok ang mga Star Cannon ng 10 barkong pandigma sa labas. Sa kabutihang palad, ang itim na bituin na ito ay napakalaki na hindi ito magiging masyadong malaki sa maikling panahon, ay ganap na napunit. Ngunit si Yezuan ay walang gaanong oras, kailangan niyang kumpletuhin ang pangalawang pagsasanib sa lalong madaling panahon. Ding, natagpuan ang nakatagong starship, natagpuan ang God of Fortune. Fusion ba ito? Ding, natagpuan ang pinagmulan ng star nucleus, gumuhit ka ba ng enerhiya? Sa tunog ng pag-uudyok ng devouring system, hindi nag-atubili si Yezuan, at direktang pinili ang fusion, at ang sistema ay hindi nagpatuloy sa paghingi ng utos ng fusion energy extraction, at tuwirang inabuso ito mula sa cabin ng God of Fortune. Bagamat hindi mataas ang kalidad ng pile na ito ng star core sources, ito ay mas mataas sa dami. Ayon sa pagtatansya ni Yezuan, kung lahat ng mga ito ay kokolektahin, posibleng ma-promote siya mula sa kasalukuyang 4th level star core hanggang sa 5th level star core. Ngunit iyon ay walang silbi, hindi nito nalulutas ang agarang krisis. Ding, ang fusion energy ay nakuha, simula ng fusion, progress 1, progress 2. Habang tumunog muli ang beep ng system, tiningnan ni Yezuan ang pinagmulan ng star nucleus na itinapon mula sa cabin ng God of Fortune ng fusion system, na nagpangiti sa kanya ng mapait. Bagamat hindi pa naubos ang tumpok ng maliliit na malabundok na star core sources, nakagamit na ito ng higit sa 70%. Ang mga star core na pinagmumula na naabsorb ng mga enerhiya na ito ay ginawang purong star core crystal, maliban sa pag-recycle sa Federal Office. Bilang kapalit ng mga star coins, walang ibang function. Ang pag-usad ng pagsasanib ay napakabagal, si Yezuan ay maayos, at sinisipsip ang natitirang maliit na tumpok ng mga pangunahing pinagmumulan ng bituin. Sa kasamaang palad, walang suspense. Siya pa rin ang 4th Order Star Core, ang mas maraming Star Core source na enerhiya na kinakailangan ng Order. Mabagal na lumipas ang oras, at ang 10 malalaking planetaryong barkong pandigma sa kalangitan ay nagbubuhos ng artillery sa lahat ng oras, at ang buong malaking itim na bituin ay natatakpan ng maingay na usok at alikabok, at isang salvo ay 10 bituin na sinag ng liwanag. Ang pagdurog, 12 dosenang o daan-daang beses pababa. Ang ibabaw ng buong bituin ay naging pitted at pitted. Ang tuloy-tuloy at malakas na pambobomba na ito ay naging dahilan upang ang buong bituin ay patuloy na makaranas ng mga lindol. Sa ilalim ng marahas na pagyanig, ang ilang kalaliman at kanal ay sunod-sunod na bumagsak, at maging ang ilang malalaking taluktok ay gumuho. Ang lokasyon kung saan nagtatago si Yezuan ay matatagpuan sa kaibuturan ng mga bituin, malapit sa Star Core area. At ngayon ay marami na itong naapektuhan, na nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalala. Ang malaking itim na bituin na ito ay hindi kayang suportahan ito ng matagal. Pagkatapos ng 2 buong oras, natapos na rin ang pagsasanib. Ding, congratulations sa host, matagumpay ang fusion, at nakuha ang all-round advanced battleship. Sa sandaling ito, nang muling tumunog ang prompt ng system, ganap na komportable si Yezuan, na para bang narinig niya ang tunog ng langit, at ang 108,000 pores ay umiihip ng malamig na hangin, at ang buong tao ay mabilis, lumutang pataas. All-rounder, at isa itong advanced na barkong pandigma. Kahit na ang pangalan ng barkong ni Shenshua ay kasiya siya sa pandinig, lahat ng ito ay perpekto lang. Siyempre, ang Hidden Shuttle ay isa pa ring maliit na barkong pandigma, at ang hitsura nito ay nananatili pa rin ang naka-streamline na hugis ng Flying Star Shuttle, ngunit may ilan pang mga aparato sa ibabaw ng katawan ng barko, na dapat na mga accessory para sa Star Cannon at Energy Shield System. Tulad ng para sa interior, mayroong ilang mga pagbabago kumpara sa nauna, at ang espasyo ay mas malaki. Ngayon kahit 20 tao ay maaaring pumasok sa panloob na cabin sa parehong oras, at maaari itong may install.
Agad na sinuri ni Yezuan ang iba't ibang katangian ng pagganap ng nakatagong Shenshu, at ang bilis ay talagang bumuti ng husto, na bahagyang mas mataas kaysa sa planetary standard na barkong pandigma ng federal na militar. Lahat ng ito ay lubos na nasiyahan kay Yezuan. Ang tanging bagay na medyo natulala ay ang dalawang star cannon at energy shield system sa barko. Kung kailangan nilang ion, lahat sila ay nangangailangan ng enerhiya, at ang enerhiya na ito ay ang pinagmulan din ng star nucleus. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan na ni Yezuan kung bakit ang kalbo na malakas na lalaki ay nakasalansan ng napakaraming low-level star core sources sa nakaraang kabi ng God of Wealth. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na talaga ligtas ang isang tao. Ang mga pangunahing mapagkukunan ng bituin ay ibinigay sa Diyos ng kayamanan. Ginagamit ang numero para buksan ang energy shield at ilunsad ang kinetic energy ng star cannon. Ngunit ngayon, ang huling natitirang punto ay inubos din ni Yezuan noong siya ay walang ginagawa at naiinip habang naghihintay sa resulta ng pagsasanim. Ngunit ang malaking itim na bituin na ito ay nahukay pa lamang, at imposibleng ang sentro ng core ng bituin nito ay mayroon pa ring pinagmulan ng star core. Agad na napatulala si Yezuan, at hindi magagamit ang star cannon. Ang mga kalasag ay mga bagay na nagel iligtas buhay, at dapat kang maghanda ng enerhiya na maaaring ion sa maikling panahon. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang bilis ng Hidden God Ship ay bahagyang mas mataas kaysa sa 10 planetary level federal warships, paano ito magiging mas mabilis kaysa sa energy beam ng star cannon? Kung sakaling bombahin sila ng pamilya, at walang energy shield, tiyak na matatapos ito. Nanlumo, biglang naalala ni Yezuan ang malakas na kalbong lalaki na inagaw niya sa God of Wealth noon. Bilang isang propesyonal na naghuhukay, at ang mababang antas ng mga pangunahing pinagmumula ng bituin na itinapon sa Diyos ng Fortune bilang isang reserve ang enerhiya ay maaaring itambak sa isang maliit na bundok, kung gayon paanong hindi siya magkakaroon ng mataas na kalidad na mga pangunahing mapagkukunan ng bituin sa itaas ng ikalimang pulang antas. Bulong sa sarili, agad na nagningning ang mga mata ni Yezuan. Bagamat naramdaman din niya na palagi niyang hinuhuli ang parehong tao para sa pagnanakaw, tila masyadong nambubuli, ngunit sino ang nagsabi sa taong ito na ailik ang aming kinaroroonan? Natagpuan niya ang lahat ng problema sa kanyang harapan. Para sa kapakanan ng Diyos ng kayamanan at ang mataas na kalidad na star core source na malapit ng makuha, malaking bagay na hindi siya pakialam, iwanan na lang siya ng maliit na buhay. Habang pinag-iisipan niya ito, mas makatwiran ang pakiramdam niya, biglang natuwa si Yezuan, isinakripisyo ang nakatagong Shenshu, at nagmamadaling lumabas ng retreat. Kabanata 2606 Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong magbayad. Mataas sa kalangitan, ang Central Flagship Control Room ng 10 planetary level na Federal Military Warship. Ang lalaking nakasuot ng puting damit na si Bai Shili ay malungkot na nakatingin sa malaking screen sa harap niya. Ang ipinapakita sa screen ay eksaktong sitwasyon ng itim na bituin sa ibaba. Ang ibabaw ng buong bituin ay puno na ngayon ng pagmamadali, ngunit ang mga bituin na kanya ng 10 barkong pandigma ay patuloy na pumuputok sa mga salvos. Tinatayang ganap na nawasak ang lupa sa ibaba. Muli itong nar-arrow, ngunit ang distansya upang ganap na pasabugan ng buong bituin sa cosmic dust ay hindi pa rin maabot. Higit pa rito, kahit na kaya nito, hindi makakasabay ang konsumo ng enerhiya ng 10 barkong pandigma na ito. Ang energy beam ng star cannon ay hindi kinunan ng manipis na hangin. Ang bawat kanyan ay kumakatawan sa isang malaking halaga ng star core source na enerhiya. Bagamat ang lolo ni Bai Shili, si Bai Zhengjun, ay ang star captain ng Chanhe Star, may isa pang higanti. Sa Chanhe Star, iyon ay, ang commander-in-chief ng militar ng Tianchen Kingdom na nakatalaga sa Chanhe Star, isang major general na nagngangalang Zhao Long. Ang Wanluo Federation ay napakalaki, at ang immortal na dinastiya ng kampo ng agham at teknolohiya at ang Shijiu Tiangong ng kampo ng paglilinang sa sarili ay sumasakop sa kalahati ng teritoryo ng ikatlong universo. Mayroong 3 malalaking imperyo at daan-daang maliliit na bansa sa ilalim ng Immortal Dynasty, at ang Tianchen Kingdom ay isang maliit na bansa na kabilang sa isa sa mga imperyo. At ang Chanhe Star ay isang administratibong planeta lamang sa larangan ng bituin na kinokontrol ng kaharian ng Tianchen.
Ang dahilan kung bakit nagawang maging pinuno ng Tianhe Star si Bai Zhengjun ay dahil mayroon siyang mabuting anak, ang ama ni Bai Shili, na nagsilbi sa kabisera ng bituin ng kaharian ng Tianchen. Ngunit kahit ganoon, hindi nag-iisa si Bai Zhengjun sa Tianhexeng na ito. Ang sistemang federal ay palaging nakahiwalay sa militar at gobyerno. Si Bai Zhengjun ay ang nangungunang ehekutibo, at si Zhao Long ay ang nangungunang pinuno ng militar sa Tianhexeng. Gayunpaman, ang pamilya ni Zhao Long ay nasa kabisera din ng kaharian ng Tianchen, na may parehong malakas na background, at tila hindi nila masyadong nakikitungo ang ama ni Bai Shili. Sa makatuwid, sina Bai Zhengjun at Zhao Long ay tila magkasundo sa ibabaw. Gayunpaman, kahit na ang kapangyarihang militar ay nasa mga kamay ni Zhao Long, si Bai Zhengjun, bilang pinuno ng isang bituin, ay kwalipikado din na magpadala ng ilang mga barkong pandigma bilang mga escort. Ang kabuuang halaga na maaari niyang kontrolin ay 50 planetary level na barko at 3 star level na barko. Ang 10 barko na inilabas ni Bai Shili ay bahagi ng 50 planetaryong barko na inilaan ng Tianhe Star Army kay Bai Zhengjun. Bagamat ang mga barkong pandigman na ito ay ginagamit ni Bai Zhengjun, sila pa rin ang pagtatatag ng militar. Kung ang mga reserbang enerhiya na natupok ay masyadong malaki, pabayaan si Bai Shili. Maging si Bai Zhengjun ay mahirap harapin, at malamang na samantalahin ni Zhao Long ang pagkakataong umatake. Sa makatuwid, kahit na ang 10 barkong pandigma na ito ay may kakayahang ganap na sirain ang malalaking bituin sa ibaba, si Bai Shili ay hindi maglalakas loob na ubusin ang enerhiya ng hindi mapigilan, lalo pa ang salvo ng 10 bituin na mga kanyan, na mahirap lamang makamit. Tiyak na hindi maglalakas loob ang batang iyon na magpakita. Dapat ay naghahanap siya ng mapagtatagwan sa kaibuturan ng bituin. Baka naduraj na siya sa laman ng gumuhong bato. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagpatuloy si Bai Shili sa malalim na boses, "Order," tapos na ang Star Cannon salvo, at 10 maliliit na landing ship ang ipapadala. Bababa ako at hahanapin ng personal ang katawan ng batang iyon. Sana ay ayos lang ang hayop na lumalamon ng bituin. Ang linya ng mga opisyal na nakatayo sa likod ay nagsimula ng makaramdam ng pangamba, at nang marinig nila na sa wakas ay hindi na nila kailangang gumamit ng salvos para ubusin ang enerhiya, lahat sila ay nagkatinginan at nakahinga ng maluwag. Bagamat tila masyadong delikado para kay Bai Shili na maghanap ng personal, ngunit upang maiwasan ang lalaking ito na manatili sa General Control Room, kung mag-order siya muli ng salvo, natatakot ako na hindi siya makakagawa ng pagbabago kapag bumalik siya. Kaya naman, medyo nag-alinlangan sila, at sa wakas ay tumango. 10 maliliit na landing ship ang mabilis na lumipad mula sa likurang cabin ng Central Flagship at tumungo sa ibabaw ng mga bituin sa ibaba. Si Bai Shili ay nasa isa sa mga cabin ng barko. Ang ganitong uri ng maliit na landing ship ay katulad ng Hidden God Shuttle ni Yezuan. Ang mga ito ay higit sa 10 metro ang lapad at 12 metro ang haba. Gayunpaman, kahit na mayroon silang sistema ng pag-atake, wala silang energy shield sa lahat. Tulad ng para sa pagbuo ng pagtatago na nakaukit sa katawan ng barko, hindi na kailangang isipin ito. At ang sistema ng pag-atake nito ay hindi masyadong malakas, hindi bababa sa 2 bituin na kanya na ikinarga sa nakatagong shuttle. Sa makatuwid, kahit sa ang pananaw, ang pagganap ng 10 maliliit na landing ship na ito ay mas mababa kaysa sa nakatagong Shenshu ni Yezuan. Kung alam ni Bai Shili na si Yezuan ay may perpektong all-around battleship, hinding-hindi siya mangangahas na umalis ng madali. Central Flagship, nakakalungkot na walang kung sa mundong ito, na napapahamak din na si Bai Shili ay hindi na makakabalik sa pagkakataong ito. Tuldok-tuldok-tuldok, ang ibabaw ng mga bituin, ang pinakamalalim na bahagi ng makapal at tuyo na kanal ng dagat. 13 tao, kabilang ang kalbo na sina Shu, Lilith, at Hongwu, ay nakakulong sa isang natural na batong kuweba sa kailaliman ng kanal ng karagatan na may mga nakangisi na mukha. Ang hindi maipaliwanag na pagkawala ng God of Fortune ay nagpalubog sa buong koponan sa isang madilim na ulap. Ang iba pang 12 tao, tulad nina Lilith at Hongwu, kahit na ang bawat isa ay may maliit na barkong pandigma, ay malayong may kumpara sa kalbong Diyos ng Fortune. Not to mention the weapon system, wala man lang energy shield ang mga private warship nila. Sa harap ng ganitong sitwasyon kung saan ang mga kanya ng bituin sa langit ay umaalingaw sa salvos,
kung sila ay lumabas, sila ay mamamatay. Sa sandaling ito, nang huminto ang salvo ng kanya ng bituin, tumahimik ang buong malaking bituin. Itinaas ni Lilith ang kanyang ulo at sinulyapan ang labasan ng kuweba, at may kahinahinalang sinabi, mukhang tumigil ang paggalaw sa labas, hindi ba nawala ang puting asong lalaki? Imposible, hindi naman sa hindi mo alam kung gaano kahalaga ang hayop na lumalamon ng bituin. Not to mention shame, just to get this beast back, by Poppy will never give up easily. Dahan-daang umiling ang kalbong ulo, puno ng malas ang mukha. Kung tama ang hula ko, dapat ay nagpadala sila ng isang maliit na landing ship para magsimula ng paghahanap. Matapos ang pagbomba sa buong bituin sa mahabang panahon, ang ibabaw ng buong bituin ay nar-ero muli. Walang sino man ang makakagarantiya na ang sampain na magnanakaw na bituin ay namatay. Sa tingin ko Zuan, boss, nawala mo ang Diyos ng kayamanan sa kakaibang paraan, at karamihan sa mga iyon ay kamay ng bituing magnanakaw. Masyadong maitim ang taong ito. Sa gilid, kinuha ni Hongwo ang pag-uusap na may pagkalito sa kanyang mukha kasabay nito, gayunpaman, ang mga pinagmumulan ng mga Star Core na nawala noon ay nalilimutan, at ngayon kahit na ang Diyos ng kayamanan ay kakaibang nawala, maaari bang nilamon ito ng mabituing kalangitan? Ang halimaw ay kayang lunukan ng barkong pandigma ng direkta. Hindi kailanman narinig ito. Hindi ngayon ang oras para pag-isipan ang mga bagay na ito. Ikanaway ng kalbong si Shu ang kanyang kamay at muling bumantong hininga. Malapit na tayong matagpuan ng landing ship na ipinadala ni Bai Poppy, at karamihan sa kanila ay papatayin sa oras na iyon, kaya kahit na hindi gumuho ang batong kuweba na ito, hindi na tayo maaaring manatili pa. Ngayong pansamantalang tumigil ang pambobomba, ito ang orihinal na pinakamahusay na pagkakataon para makatakas. Ngunit ang Diyos ng hindi kayamanan ay mawawalan ng lakas, ang Diyos ng kayamanan ay hindi mawawala ang iyong lakas, nahuli sa bilis na mag-isa, at hindi ka makakatakas sa 10 barko sa lahat. Actually, ikaw na talaga ang may last chance. Sa sandaling matapos ang mga salita ng kalbo na si Shu, ang boses ni Ye Zuan ay biglang tumunog sa pasukan ng yungib. Nasa tagong shuttle pa rin siya, kaya ang boses niya lang ang naririnig niya at walang nakikita, bagaman pinalungkot mo ako dito una sa lahat, pero wala akong pakialam sa mga kontrabida, matutulungan kitang maakit si Bai Shili palayo, ngunit ito ay may bayad. Kabanata 2607 ang kuweba ng mga sinaunang monghe. WHO, sino nandyan? Lumabas ka, tuldok tuldok tuldok. Nang biglang tumunog ang boses ni Ye Zuan, agad na naging alerto ang 13 tao sa matibay na batong kuweba. Kasabay ng paglabas ng marahas na sigaw, agad na winalis ng kamalayan ang nakaraan, at ilan sa kanila ay direktang nagsakripisyo ng mga sandatang mahika, handa na. Sa kasamaang palad, sa ilalim ng sweep ng banal na kamalayan, ang pasukan at ang labas ng kuweba ay ganap na walang laman, at walang bakas ng abnormal na pagbabago-bago ng spatial, na naging dahilan upang maghinala ang mga tao sa kuweba na sila ay nagkaroon lamang ng mga guni-guni. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang boses ni Ye Zuan ay muling tumunog, aalis ako pagkatapos magmadaling araw. Ngunit ang bay-pabay na iyong binanggit ay tila papunta dito, dahil ito ay si Poppy, kahit na iulat mo siya, malaki pa rin ang posibilidad na pumatay ng mga tao. Ikaw ba? Ikaw ba ang magnanakaw ng bituin? Sa wakas ay nag-overact ang kalbo na si Shu, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit, bigyan mo ako ng numero ng God of Wealth, okay lang na agawin sa amin ang pinagmulan ng aming Star Core, ngunit kailangan mong ibalik ang numero ng God of Wealth, kung hindi ay hindi matatapos ang bagay na ito. Ano ang God of Fortune? Isang battleship. Baka iniisip mo na mayroon akong battleship na ito na binansagan pa nga ng hidden formation, at kailangan ko pa rin ang God of Fortune mo. Ngumisi si Ye Zuan, kung tungkol sa pinagmulan ng mga Star Core dati, kinuha ko talaga sila, ngunit sila ay orihinal na hindi pag-aari. Maaari kang mag-explore at maghukay, bakit hindi ako? Sa huli, nahulog ito sa aking mga kamay, maipapakita lamang nito na ang iyong mga kasanayan ay hindi kasing husay ng iba, at ikaw ay mas mabagal kaysa sa akin, may problema ba? Pagkaraan ng ilang salita, hindi nakaimik ang 13 tao sa kuweba. Tungkol sa usapin ng pinagmulan ng Star Core noon, ang sinabi ni Ye Zuan ay talagang makatwiran, at walang dapat pabulaanan.
Tungkol naman sa God of Wealth sa likuran, ang battleship na ito ay may nakaukit pang ang perpektong concealment formation, kaya makikita na kailangan ng ranggo nito para nakawin ang God of Wealth. Dapat mong malaman na bagamat ang sangkatauhan ng Wanluo Federation ay nahahati sa isang comprehension camp at isang technology camp, at ang dalawang kampo ay malapit na nagtutulungan sa isa't isa, kahit na sa comprehension camp, ang ganitong uri ng formation master ay isang transcendent na pag-iral, mangyaring nagmarka sila ng isang formation para sa battleship, na tiyak na nagkakahalaga ng maraming pera. Ni hindi ka makakapag-hire ng may pera. Sa kasong ito, sa pagkakataong ito, ang karaniwang tao ay gumamit ng paraan ng pagbuo tulad ng bilis ng pagbabrand o pag-atake, kahit na ito ay isang defensive formation, ito ay mas mahusay kaysa sa isang nakatagong porma sayon. Ang mga barkong pandigma ng ibang tao ay may mga porma sayon ng pagtatago, at ang iba ay magiging mas masahol pa. At saka, dahil ang mga bagay na iyon tungkol sa pinagmulan ng Star Core ay inamin na noon pa, walang dahilan upang hindi aminin ang usapin ng Diyos ng kayamanan. Sa ganitong pag-iisip, kahit ang kalbo na si Shu ay hindi sigurado ng ilang sandali. Pagkatapos ng lahat, talagang kakaiba na ang kanyang numero ng Diyos ng kayamanan ay nawala sa oras na iyon, at walang bakas ng bidad na kabayo. Nakita ko si Bai Poppy na bumaba para maghanap, at sinamantala ko na lang ang pagkakataong ito para umalis. Narinig ko ang mga salita mo habang dumadaan, at gusto kong gumawa ng maliit na negosyo. Habang nag-aalinlangan ang kalbong ulo na si Shu at ang iba pa, muling dumating ang boses ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, parang aalis na siya, pero mukhang hindi ka interesado, kaya aalis muna ako, para hindi masyadong mahaba ang pagkaantala. At kung mahuli si Bai Poppy, magiging problema. Hakbang ka, talagang balisa ang kalbong si Shu, nagnganga ang kanyang mga ngipin, at binaling ang kanyang puso, okay, tapos na ang deal. Mayroon kaming ilang dugo, pagkatapos mong makalabas sa Cob, ipakita ang iyong figure at tulungan kaming alisin ang puting balat at ang barkong pandigma sa labas. Alisin ito, sa antas ng iyong barkong pandigma, ang bilis ay hindi dapat mabagal, at walang panganib sa iyo sa paggawa nito muli, at walang panganib sa iyo sa paggawa nito muli. Tama, kung tutuusin, businessman ako. Kung hindi, hindi ko naiisipin na gumawa ng maliit na negosyo sa panahong ito. Malaki ang pangako ng negosyante. Ito ay kredibilidad. Nang marinig ito, ang 13 tao sa kuweba ay sabay-sabay na napaawang ang kanilang mga bibig. Narinig lamang nila ang tungkol sa mga mangangalakal na nagpapahalaga sa kita. Ano ang impyerno ng mga mangangalakal Chong noo? Reputasyon. Ngayon hindi ko na alam kung sino ka o kung ano ang hitsura mo. May kinalaman ba ito sa reputasyon? Pero kahit ganon, wala silang choice kundi ang sumugal. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay naniniwala ang kalbong Shu na makapangyarihan ang barkong pandigma ni Yezuan. Dahil hindi siya malalagay sa panganib, tutulungan niya siya. Hanggat hindi masyadong masama ang kanyang karakter, gagawin pa rin niya. Sa ngayon, kasama ang kalbo na si Shu, ang iba pang 12 tao ay naglabas ng isang maliit na tumpok ng mga Star Core na pinagmumulan, at wala sa kanila ang mababa ang antas. Ang isang maliit na bahagi ay 5 antas na pula, karamihan sa mga ito ay may 4 na antas na berde, at sililit lamang sa gilid ang nakasimangot at nanatiling tahimik. Pinapadala mo ba ang mga pulubi? Sobra na kaya ang halaga ng sarili mong buhay? Kahit 10 beses, at parang may mga taong hindi pa nakakabayad. Nakakahiya, 10 beses. Baka agawin mo. Hindi, nagnanakaw siya. Ito ay malinaw na pagnanakaw ni Chiguoga. Star thieves na ang mga tao, okay. Nakakapagtaka kung hindi sila nanakawan, kinikilala ng lahat, mahalaga ang buhay mo. Tuldok tuldok tuldok. Sinundan ng mga taong ito ang kalbo na si Shu sa loob ng maraming taon sa paghuhukay ng mga Star Core. Sa katunayan, lahat ay may maraming pera. Ang sitwasyon ay apurahan sa ngayon, at ang pagsubok ay nagpakita na si Yezuan ay hindi ganoon kadaling harapin. Pagkatapos ng ilang mga reklamo, pagkatapos ng lahat, kinuha nila ang ilang mga pangunahing mapagkukunan ng bituin ng sunod-sunod. Bagamat ang bilang ay katulad pa rin ng nauna, ang grado ay mas mataas ng 1 antas, karamihan sa mga ito ay 5 antas na pula, at kahit isang maliit na bahagi ay 6 na antas na asol. Bilang karagdagan sa mga pinagmumulan ng mga Star Core na inalis dati,
Ang kabuuang halaga ay lumampas sa dati ng kinita ni Yesuan sa Central Star Core ng Black Star na ito, na napakalaking pera. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang iba pang 12 tao, kasama ang kalbo na si Shu, ang naglabas ng pinagmulan ng Star Core. Nag-iisa lang si Lilith, at wala pa ring gumagalaw. Kahit pumunta tayo sa Underwater Dream Resort ng Tian Hexang, 2 adult ticket ang pwedeng magdala ng bata ng libre. Nakabili na tayo ng 12 ticket, guwapo, bakit hindi mo ako bigyan ng waiver? Nagmamakaawa ang mukha ni Lilith, nawala ko ang lahat ng nakuha ko sa pagkakataong ito sa kanila, at ngayon ay hindi ko na mailabas ang isang piraso ng pinagmumula ng Star Core. Kung gusto mo talaga, kung gayon kailangan mo akong isama, alam ko na mayroong isang sinaunang kuweba ng monghe sa isang bituin. Natagpuan ko ito sa huling paggalugad, ngunit hindi ko alam ang tungkol dito sa kalahati ng isang kuweba. Ang kampo ng pagtatanim ay tiyak na sapat na. Sa katunayan, pagkatapos ng mahabang pag-uusap, ang huling bahagi ay ang pangunahing punto. Ang kalbo na si Shu at ang iba pa sa gilid ay nakinig, at ang kanilang mga talukap ay kumaibot, sa takot na si Yesuan ay tumanggi kaagad. Gayunpaman, pagkatapos ng mga salita ni Lilith, nagkaroon ng katahimikan sa labas ng Hard Rock Cave. Pagkaraan ng ilang sandali, muling dumating ang boses ni Yesuan, ang kuweba ng isang malakas na tao sa cultivation camp. Napakalaking kapalaran ito. Gayunpaman, mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin, kung hindi, ginagarantiyahan kong pagsisisihan mo ito. Hindi. Tuwang-tuwa si Lilith, at nakahinga rin ng maluwag ang kalbo na si Shu at ang iba pa. Ang hindi niya alam ay si Yesuan, na nasa nakatagong shuttle, ay nanunuya din sa sandaling iyon. Kabanata 2608 huwag mong bastyusan ang IQ ko. Ding, hanapin mo ang pinanggalingan ng star nucleus, sinisingil mo ba? Kunin mo na. Habang tumugon si Yesuan, ang sistema ng paglunok ay agad na naisaaktibo, at ang 12 maliliit na tumpok ng star nuclei sa kuweba ay agad na naging 12 malabong sinag, na lumalabas patungo sa labas ng kuweba, na wala sa isang kisap mata. Sa prosesong ito, sa 13 tao sa kuweba, ang ilang mga lalaki ay halos hindi napigil ang kumilos ng direkta. Kung tutuusin, isinakripisyo pa niya ang sarili niyang magic weapon noon, at kaya niyang habulin ang 10 taong ito sa isang pag-iisip lang. Naglaho ang mahinang liwanag ng pinagmulan ng Earthway Star Nucleus at nahanap ang lokasyon ni Yesuan. Ngunit iyon ay walang silbi. Napaka-high-end ng mga barkong pandigma ng iba. Gamit ang kanilang mga magic weapons, hindi nila kayang pasabugan ang energy shield. Sa huli, sasaktan nila ang kabilang partido at mawawala ang pagkakataong mabuhay. Kaya naman, ang ilang mga lalaki, kabilang ang kalbo na si Shu, sa wakas ay nag-igting ng kanilang mga ngipin at tiniis ito. Pwede kang pumunta dito, pero mag-isa ka lang. Matapos alisin ang pinanggalingan ng star nucleus, si Yesuan ay ganap na gamaan, ngunit hindi siya umalis, ngunit muling nagsalita. Malamang si Lilith iyon. Ang huli ay nakipagpalitan ng tingin sa kalbong ulo na si Shu, at tumanggo ng hindi maipaliwanag. Inisip niya na ang lahat ay nagawa ng walang kamali-mali, ngunit hindi niya alam na si Yesuan, na nasa nakatagong shuttle, ay nakita ito ng malinaw. Dahil dito, lalong lumalim ang pangungutya sa gilid ng kanyang bibig. Noong una, talagang nagplano si Yesuan na magmadaling lumabas sa paligid ng 10 planetary level na barkong pandigma, at pagkatapos ay nagkusa na ipakita ang kanyang mukha sa mabituing kalangitan sa di kalayuan, na maaaring ituring na nagel iligtas sa buhay ng mga taong ito. Pagkatapos ng lahat, sa kasalukuyang bilis ng Ancient Shuttle, ang 10 planetary level warship ay hindi na makakahabol. Kahit na nagpaputok sila ng mga kanya ng bituin, ang pinagmula ng star nucleus na kakakuha lang ni Ancient Shua ay sapat na upang protektahan ito mula sa enerhiya nito. Pagkatapos ng mahabang panahon, walang takot. Sayang naman ang liligawan nitong mga to kaya hindi ko masisi ang sarili ko. Kahit na si Lilith ay isang magandang dilag, ngunit sa katunayan, sa 13 taong ito, ang kanyang lakas sa paglilinang ay pangalawa lamang sa kalbong Shu, at naabot niya ang ika-6 na ranggo ng Star Core. Sa puntong ito, dahil ang kalbo na si Shu ay nag-alis ng 3 tao sa barko noon, ang isa sa kanila ay nakikita niya ito. Ang huli ay ang 7th Order Star Nucleus.
Talagang wala siyang kahit isang piraso ng Star Core source sa kanyang katawan, ngunit kung hindi pa kakawalan ni Yezuan, maaari niyang hiramin ito sa ibang tao pansamantala, ngunit hindi. Sa halip, nakahanap siya ng dahilan para makalusot sa nakatagong Shanshuan ni Yezuan, na nasa puso na ni si Dao Jiao. Ang babaeng ito ay ganap na isang magsasaka. Sa tuwing lalabas siya upang maghukay, ang pinagmulan ng star nucleus ay karaniwang inilalabas at ipinagpapalit sa ibang mga tao para sa mataas na kalidad na pinagmumulan ng star nucleus, at pagkatapos ay hinahanap niya ang susunod na target na bituin sa malaking barko ng paghuhukay. Sa daan, siya ay hinihigop sa kanya. Siyempre, ang mga ordinaryong tao ay walang ganitong uri ng bilis sa pagsipsip ng pinagmulan ng mga bituin. Kung hindi, hanggat may sapat na mapagkukunan ng Star Core, hindi ba ang cultivation realm ay mag-swipe pataas na parang rocket? Ang dahilan kung bakit na-absorb ni Lilith ang source ng Star Core sa napakabilis na bilis ay dahil nakatipid siya ng maraming Star Coins at nakipagpalitan ng bloodline sa Chanhae Star Federal Affairs Hall. Siyempre, bihira din ang ganyang bloodline, at hindi ito pwedeng ipagpalit sa Star Coins. Nakakuha din siya ng leak sa oras na iyon. Si Lilith at kalbo na si Shu ay nagsusugal ngayon na ang pagtatanim ni Yezuan ay hindi kasing lakas ng kay Lilith. Kung ito ang kaso, hanggat pumasok si Lilith sa barkong pandigma ng kalaban, magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin ang kalaban at agawin ang barkong pandigma. Imbes na itaya ang kanilang buhay sa karakter ng kabilang partido, mas gusto nilang tumaya sa sarili nilang swerte. At ang dahilan ng pagpili kay Lilith kaysa sa mas makapangyarihang kalbo na si Shu ay malinaw na dahil siya ay isang babae, at siya ay bata at maganda, kaya maaari niyang pabayaan ang kabilang partido hanggat maaari. Sa sandaling ito, habang naglalakad si Lilith patungo sa pasukan ng matibay na kuweba ng bato, ang Hidden God Shuttle, na nagbubukas ng hidden array, sa wakas ay nagpakita ng hitsura nito pagkatapos na mawala ang malabo na halo. Agad namang napabuntong hininga ang 12 tao sa kuweba, at bumungad sa kanilang mga mata ang matako na kinang. Sa makinis na mga linya, makikita mo na ang bilis ay napakabilis. Mayroon ding mga star cannon sa labas ng homing hull at sa paligid ng energy shield, na tahimik na nagsasabi ng malakas nitong depensa at kapangyarihan sa pag-atake. Higit sa lahat, ang nakatagong porma sayon na nakaukit sa katawan ng Hidden God Shuttle ay lilito sa maikling panahon sa tuwing ito ay na-activate at na-deactivate, at iyon ang nangyayari sa ngayon. Ang malaking bilang ng mga malabo at mahiwagang rune na nakakalat sa buong panlabas na layer ng barko ay halos masilaw sa mga mata ng mga tao sa kuweba. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang barkong pandigma na sumailalim sa pangalawang pagsasanib. Maging ito ay sa hitsura o tunay na lakas, ito ay ganap na first class. Maging ang kalbo na si Shu ay bumantong hininga sa loob. Ngayon ay talagang naniniwala na siya na ang kanyang Diyos ng kayamanan ay hindi nakuha ng kabilang partido. Ang bawat tao ay mayroon ng napakahusay na barkong pandigma. Ang Diyos ng fortune. Sa katunayan, si Lilith, na hakbang-hakbang na papalapit sa Hidden Shuttle, ang pinakanagulat sa sandaling ito. Ang barkong pandigma sa kanyang harapan ay isang panaginip lamang, at gusto niyang angkinan ito sa kanyang mga panaginip. Kung hindi niya nakita ang may-ari ng barkong pandigma, hindi niya matukoy ang lakas ng cultivation base ng kabilang partido, at gusto niyang gawin ito ngayon. Hindi nagtagal, may lumabas na parang portal na daanan sa katawan ng Hidden God Shuttle, ngunit walang lumitaw. Tumalon si Lilith ng walang pag-aalinlangan. Buzz! Ang mahinang tunog ng pag-activate ng nakatagong porma sayon ay lumabas, isang halo ang kumikislap, at ang naka-streamline na katawan ng barko ay nawala muli. Kahit na sinimulan nito ang propeller at mabilis na lumipad palayo, ni Katie na tunog ay hindi tumagas, na lahat ay hinigop ng nakatagong porma sayon. Makalipas ang 3 minuto, ang kalbo na si Shukai sa Hard Rock Cave ay may kainahinalang naglakad patungo sa pasukan ng kuweba, tumingin sa kaliwat kanan, at bumulong sa sarili, na wala na. Damn! Wala man lang gumagalaw, itong napakahusay na barkong pandigma, kailangan kong makuha. Kasabay nito, sa isang lugar na mahigit 100 milya ang layo mula sa solidong kuwebang bato na ito sa kailaliman ng French, ang Shenshuo ay tahimik ngunit napakabilis na naglalayag. Maraming mga cabin sa barko, si Yezuan ay nasa pangunahing control room, at si Lilith ay nakakulong ngayon sa isang cabin sa stern.
Bilang may-ari ng Hidden God Shuttle, kayang kontrolin ni Ye Zuan ang anumang bahagi ng buong barkong pandigma kung gusto niya. Sa ngayon, si Lilith ang nakakulong niya. Hindi maaaring hayaan ni Ye Zuan na makita niya ang kanyang hitsura. Mula sa kanyang nalalaman tungkol sa puting robo mula nang mabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaki, maging si Bai Shili ay itinakda niya bilang isang tiyak na papatay na target niya. Ang kabilang partido ay hindi pa bumalik sa Chanhaixing ngayon, kaya maaari lamang niyang gamitin ang memorya upang makakuha ng pangkalahatang mapa ng hitsura. Ngunit sa sandaling bumalik siya sa Chanhaixing, dapat niyang mahanap si Ye Zuan mula sa Federal Citizenship Database ng Chanhaixing sa pamamagitan ng ilang mga channel. Sa makatuwid, kailangang mamatay si Bai Shili, at walang pagkakataon si Lilith na makita ang totoong mukha ni Ye Zuan. Pinipigilan ni Lilith ang kanyang galit, sinubukan ni Lilith ang kanyang makakaya upang gawin akong magmukhang kasing lamang hanggat maaari, guwapong lalaki, masyado ka bang nag-iingat? Bastos na tretuhin ang isang magandang babae na may ganoong ugali. Ang tumugon sa kanya ay ang panunuyan ni Ye Zuan, huwag insultuhan ang aking IQ. Kabanata 2609 na pagbomba at pagpatay sa puting tuta. Agad na nagbago ang mukha ni Lilith, bigla siyang nagkaroon ng napakasamang pakiramdam, tulad ng pagsakay sa barkong pirata, anong ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Ang boses ni Ye Zuan ay ipinadala pa rin sa sound transmission system sa cabin, bukod pa rito, masasabi ko sa iyo ang totoo, ang aking cultivation realm ay talagang hindi kasing ganda ng sa iyo, tanging ang 4th level Star Core realm, sa kasamaang palad, sa battleship na ito ay wala kang pagkakataon, dahil, hindi na talaga kita makikilala. Guwapong lalaki, inaamin ko, mayroon akong ideya na pagnakawan ng barkong pandigma noong una, ngunit lahat ng ito ay pinilit ako ni Shu na gawin ito. Sa pagkakataong ito, lubos na natarante si Lilith, at nilinaw ito ng kabilang partido. Malinaw, walang puwang para sa pagmamaniobra. Sa kasong ito, magiging kakaiba kung makikilala pa rin siya ng kabilang partido. Gayunpaman, malinaw na nakita niya sa sarili at kalbo niyang plano si Shu, bakit niya itinulak ang bangka para makasakay siya sa battleship. Pwede bang, sa pag-iisip nito, si Lilith ay tila nakakita muli ng pag-asa, at ang kanyang tono ay muling naging malambot, "Gwapo na lalaki, hindi mo ba nais na manatili ako dito bilang isang alipin? Inaamin ko, ako ang may mali noon, ngunit ang ganitong bagay ay kasalanan ko. Hindi ko ito gagawin, mabuti, ipinapangako ko sa iyo, dadalhin kita upang hanapin ang yungib ng sinaunang monghe, pagkatapos nito, paano tayo maghihiwalay sa isa't isa?" Ito ay malinaw na, isang pag-atres para umaban, si Ye Zuan ay tumawa sa galit, hahaha, sa pagkakataong ito. Mangyaring huwag insultuhan ang iyong sariling IQ. Lilith, tuldok tuldok tuldok, ang mga bituin ay mababa sa kalangitan, at 10 federal na mga landing ship ng militar ang naglalayag sa paligid. Dahil ang ibabaw ng mga bituin ay lumulutang pa rin na may makapal na layer, at dahil sa pagmamadali na dulot ng nakaraang carpet bombing, lahat ng 10 landing ship ay nakabukas ang kanilang onboard searchlights, isa sa bow at isa sa ilalim ng hull. Ang matalim na kapangyarihan ng malakas na ilaw na searchlight ay napakalakas, at kahit na sa isang siksik na kapaligiran ng alikabok, maaari pa rin itong maipaliwanag ang lahat sa ibabaw sa ibaba. Ngunit sa parehong paraan, dahil sa pagkakaroon ng malalakas na light searchlight na ito, ang mga posisyon ng 10 landing ship na ito ay parang mga alitap-tap sa kalangitan sa gabi, at napakalinaw ng mga ito sa malayo. Sa ngayon, ang Hidden God Shuttle ay tahimik na papalapit sa kinalalagyan ng 10 landing ship. Para sa lahat ng ito, tiningnan ni Lilith ng husto ang porthole ng battleship na nag-ayos din ng formation. Isang nagbabantang premonition ang pumasok sa kanyang isipan, at medyo nanginginig ang tono ni Lilith, "Guwapong lalaki, ikaw, mali ba ang direksyong pupuntahan mo? Dapat tayong lumipad at magmadaling makaalis sa blockade ng 10 planetary level na barkong pandigma, pagkatapos ay tumakas, ipakita muli ang iyong mukha o kung anuman, mali ka. Tama, papasakayin muna kita, at babalik ako mamaya. Don't worry, I'm the most trustworthy person. If I say that I will lure these guys away, I will sure them away." May kakaiba sa mga salita ni Ye Zuan, gayunpaman, dahil nagdagdag ka ng ilang impormasyon sa akin sa ilalim ng maliwanag na bahagi, kung gayon,
sa saligan ng pag-akit sa mga taong ito, natural na kailangan kong magbigay sa iyo ng ilang puna. Siya nga pala, mayroon ka bang personal na barkong pandigma? Meron ba? Ano ba? Guwapo, pwede bang tumigil na tayo sa paglalaro? Bakit hindi ka maglaro? Ayaw mo bang maglaro? Sa tingin ko rin ay napakasaya nito. Simula pa lang ito, huwag kang mag-alala, dahan-dahan tayong maglaro. Siya nga pala, ihanda mo ang iyong personal na barkong pandigma. Ito ay gagamitin kapag tumakbo ka para sa iyong buhay mamaya. Labis na natakot si Lilith kaya namuti ang kanyang mukha, at may humahagulgol na tunog mula sa mikropono, at hindi niya alam kung totoo ito o hindi, ngunit hindi ito pinansin ni Yezuan at pinatay ang mikropono. Talagang nagpasya siyang itapon si Lilith, ngunit hindi dahil sa galit sa kanyang puso, ngunit upang patayin si Bai Shili. Sa orihinal, kung hindi magbabago ang isip ni Lilith at ng kalbo na si Shu, makakahanap si Yezuan ng pagkakataong magsimula pagkatapos nilang tulungan silang akitin ang mga tao. Anyway, ang kanyang nakatagong barko ay mas mabilis na ngayon kaysa sa 10 mga barkong pandigma sa antas ng planeta, at mayroon ding mga kalasag ng enerhiya, mga kanya ng bituin, at higit sa lahat, perpektong pagtatago. Nakabitin sa likod ng fleet ng kalaban, hanggat nakalabas si Bai Shili sa battleship, tiyak na magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin siya. Ngunit ngayon, dahil pinatay ni Lilith at ng kalbong si Shu ang kanilang mga sarili, malinaw na mas madali para kay Yezuan na patayin si Bai Shili. Hindi nagtagal, ang nakatagong Shanshua ay tahimik na sumugod sa lugar kung saan matatagpuan ang 10 landing ship, at pagkatapos, sa paggalaw ng isip ni Yezuan, ang hatch door ay automatikong bumukas, isang banayad na puwersa, si Jiang Yu ay patuloy pa ring nagmamakaawa. Tinulak ni Lilith palabas. Sa buong proseso, walang pagbabago sa pagtatago ng Hidden God Shuo, at walang bakas ng anumang bakas, na para bang si Lilith ay nag-teleport at nagpakita rito. Matapos gawin ang lahat ng ito, hinimok ni Yezuan ang nakatagong shuttle ng Diyos na umatras sa malayo, at nagsimulang mag-order ng star cannon ng barko na magsimulang mag-charge. Siyempre, nagsimula ring mag-charge ang energy shield system. Hindi itinago ni Yezuan ang isang piraso ng pinagmumulan ng mga star core na ninakawan lang niya, at lahat sila ay nakatambak sa energy room ng mga nakatagong Diyos. Tungkol sa halaga ng pagpapabuti ng realm, iiwan niya ang isang ito pagkatapos niyang malutas ang usapin ng Bai Shili. Pagkatapos ng mga bituin, talagang hindi mahirap makakuha ng malaking bilang ng mga pangunahing pinagmumulan ng bituin na may likas na kakayahan ng hayop na lumalamon ng bituin sa kanyang katawan. Si Lilith, isang malaking buhay na tao, ay mabilis na natuklasan. Kakalabas lang niya ng kanyang pribadong barkong pandigma, at bago siya tumalon, pinalibutan siya ng 10 landing ship mula sa lahat ng direksyon, at 10 nakakapasong poste ng ilaw ang nagsama-sama at lumiwanag kay Lilith, at agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagpikit ko ay hindi ko na maidilat at sa sobrang takot ko ay muntik na akong maihi. Natatakot talaga ako na ang kabilang partido ay magpapaputok lang ng ganito nang walang imik. Ngunit halatang hindi yun magagawa ni Bai Shili. Biglang nakakita ng isang malaking buhay na tao, bagamat malaki ang posibilidad na sila ay mga menero lamang sa malaking barkong inhinyero. Sila ang unang nakatuklas ng Maldita na magnanakaw ng bituin, at marahil ay may ilang mga pahiwatig na may kaugnayan sa kabilang partido. Kaya naman, agad na naglabas ng utos si Bai Shili na panatilihing buhay ang bibig. Bukod dito, diretso siyang lumabas sa isang landing ship, dahan-daang nahulog, at nilapitan si Lilith, na sinundan ng 2 Star Corps 7th Order Federal Major Officers. Ang dahilan kung bakit ito ay napakalaki ay dahil kung ito man ay ang barkong pandigma ng Star Thief o ang nakatagong Dust Ship na ninakawan, walang sistema ng armas dito, at gaano man kalakas ang Star Thief, kahit na nakatago pa siya noong panahong iyon ang cultivation base ay hindi hihigit sa ika-5 o ika-6 na ranggo ng Star Core Realm. Mayroong 2 7th Order Star sa Core Realm sa likod niya, at walang mangyayari. Ito ang oras na hinihintay ni Yezuan. Inaasahan niyang lalabas si Bai Shili para magtanong sa sandaling makita niya si Lilith. Siyempre, hindi bibigyan ni Yezuan ng pagkakataon si Lilith na magsalita. Ngunit ang huli, halatang biglang napagtanto ito sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay namutla sa isang iglap. At siya ay sumigaw ng paos, "Huwag kang pumunta rito, huwag pumunta rito, ayaw kong mamatay."
Sa sandaling ito, si Bai Shili, sa kanyang paningin, ay ang Diyos ng mga salot. Agad na lumungkot ang mukha ng huli, halatang hindi niya namalayan na may mali, at inisip na natatakot si Lilith na kitilin niya ang buhay nito. Nang hindi hinintay na mapag-alitan ni Bai Shili, sa hindi kalayuan, biglang lumitaw ang isang nakakapasong Star Cannon Energy Beam, bumababa sa isang iglap, na sumasakop sa lahat ng 4 na figure. Kabanata 2610 Space Oscillator. Boom! Boom! Isang nakakapasong puting energy beam na may kapal na 10 metro ang biglang lumitaw sa kawalan ng walang babala. Sa daan, ang lahat ng pagmamadali at abala na lumulutang sa himpapawid ay nauwi sa kawalan, at dumating ito halos sa isang iglap, na sumasakop kina Bai Shili, Lilith at ang 2 federal na pangunahing opisyal sa likod ng una. Sa unang pagkakataon, naging abo ang 4 na lalaking ito. Gayunpaman, ang Star Cannon Energy Beam na kinunan ng nakatagong Shenshua ay hindi naubos, at nagpatuloy sa pagsabog pasulong. Sa ilalim ng impact, ang landing ship na kalalabas lang ni Bai Shili ay agad ding natusok, at isang malakas na pagsabog ang tumunog. Boses, sa isang iglap, ang apoy ay tumaas sa kalangitan, at ang landing ship ay direktang naging isang malaking bola ng apoy at nahulog sa lupa. Isang putok lamang ang nakasira sa isang landing ship, at kasabay nito, mayroong 4 na powerhouse kasama ang Bai Shili. Sa mga huli, mayroon pang ang 2 makapangyarihang pag-iral ng ika-7 order na Star Core Realm. Ngunit sa ilalim ng Star Cannon Energy Beam na ito, naging fly ash pa rin ito, at wala ni isang buhok ang natira. Sa di kalayuan, tuluyang nahulog ang puso ni Ye Zuan sa kanyang lalamunan. Ngayon kahit si Bai Shili ay namatay na, at walang mga tao na nakakita sa kanyang tunay na mukha. Kahit na ito ay bumalik sa Chanhe Xing, hindi na kailangan pang mag-alala ni Ye Zuan. Bagamat nag-iwan si Bai Shili ng larawan na 6 o 7 puntos na katulad ng kanyang orihinal na hitsura noon, ngunit napakaraming mga federal na mamamayan ng Chanhe Star, at ang hitsura ay tila mas katulad. Kailangan lang ni Ye Zuan na magpanggap ng kaunti. Gayunpaman, kahit na ang mga alalahanin ay nalutas na, ang mga kagyat na kaguluhan ay malinaw na hindi pa tapos. Halos sa parehong sandali nang sumabog ang Star Cannon Energy Beam ng Hidden God Shuttle, ang iba pang 9 na landing ship sa paligid ay nagpasabog ng isang maliit na sinag ng mga energy beam, na nagwawalis patungo kay Ye Zuan, na nag-intertwine sa hangin, na buo ang isang lambat ng maliwanag na sinag ng liwanag, na talagang napakaganda. Gayunpaman, agad na hinimok ni Ye Zuan ang nakatagong God Shuttle na baguhin ang kanyang posisyon, at wala na siya sa malawak na lugar ng pinag-uugnay na energy beam na ito. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto kung gaano kataas ang antas ng nakatagong porma sayon na nakaukit sa katawan ng Bai Shili's Haidshen dahil nag-aalala pa rin si Ye Zuan na hindi sapat ang paglulunsad ng Star Cannon. Maaapektuhan nito ang hidden array ng Hidden God Shuttle at lalabas ang katawan nito. Ngunit ngayon tila hindi ito umiiral, at ito lamang ang makakakita ng pinakamahusay sa nakatagong porma sayon na ito. Ang natitirang 9 na landing ship ay hindi nilagyan ng mga Star Cannon, ilang maliliit na energy light cannon lamang. Ang diameter ng energy beam na ibinubuga ng mga Star Cannon ay 10 metro, at ang diameter ng maliliit na energy light cannon na ito ay halos kalahating metro lamang. Hindi isang antas. Kahit na tumama ito sa Hidden Shuttle, hindi nito maalog ang energy shield nito. Sa kabaligtaran, ang 10 planetary level na federal na barkong pandigma sa mataas na altitude ay nilagyan din ng mga Star Cannon, at ang mga energy beam na ibinubuga ng mga ito ay 10 metro din ang lapad. Ang Star Core Energy Star na natupok ng ganitong uri ng depensa ay halatang nakakatakot. Idinagdag ni Ye Zuan na walang maraming Star Core source sa Hidden Shuttle Energy Cabin, at hindi niya maisip ang sapat na energy shield para suportahan ang ilang shot. Sa makatuwid, para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay sa sandaling ito ay ang pagtakas. Patay na si Bai Shili, at wala na siyang isip na makisali sa 9 na landing ship na ito. Habang gumagalaw ang iniisip ni Ye Zuan, lumingon ang nakatagong Shenshua, at pagkatapos ng maliit na bilog, mabilis siyang sumugod sa langit. Ang direksyong nakaharap dito ay ang agwat sa pagitan ng punong barko ng 10 planetary level na Federal warship at isa pang barkong pandigma. Napakalaki ng mga bituin sa ibaba na kahit kayang palibutan ito ng 10 barkong pandigma,
halatang malawak ang pagitan ng bawat dalawang barkong pandigma. Katulad ng isang isda na lumalangoy na may sirang lambat, hanggat ang patong ng depensang ito ay nabasag. Ang dagat ay magiging malawak mula ngayon. Kasabay nito, sa gitnang punong barko ng 10 mataas na altitude na barkong pandigma, isang pangunahing opisyal ang umuungal na parang kulog. Para sa eksenang nangyari sa ibabaw ng mga bituin sa ibaba, malinaw na nakita ito ng lahat ng nasa flagship control room sa malaking screen. Ang pinsala ng isang landing ship at ang pagkamatay ng dalawang nasa gitna at mababang antas na opisyal ng federal ay sapat na para makabalik sila at uminom ng masarap. Ngayon kahit na ang puting balat ng tae ay nabasag sa slag. Malinaw na nadadala ang ritmo ng galit ni Bai Zhengjun at ng militar na commander ng Chanhae Star na si Zhao Long sa parehong oras. Kung mailigtas man ito ang kanyang buhay ay isang bagay ng dalawang bagay. Sa sandaling ito, ang krisis ng buhay at kamatayan ay nagpalungkot sa buong mukha ng kaliwang mayor na opisyal, na nagmumura habang tumatalon at nag-uutos. Patayin mo siya, siguraduhin patayin mo siya, kung hindi, mamamatay tayong lahat. Damn it, patay na ang puting aso, tapos na. I-on ang space oscillator, at sa halaga ng pagkonsumo ng enerhiya, lahat ng 10 barkong pandigma ay nakabukas, na bumubuo ng isang space shock network at pinipilit palabasan ang nakatagong barkong pandigma ng taong iyon. God damn it, what's the origin of this guy? I didn't expect na dito, bukod pa sa White Prankster, meron pala talagang pangalawang tao na may tatak na hidden formation sa isang private small battleship. Kung hindi, paano tayo magiging pabaya? Masyadong gastador ang pumatay ng 1,000 kutsilyo. Hindi ba ito isang pribadong maliit na barkong pandigma? Bilang karagdagan sa pag-ukit ng nakatagong pormasayon, mayroon talagang mga kanya ng bituin. Ito ay nakamamatay lamang. Boss! Habang umaalingaw-ngaw ang pangunahing opisyal sa kawalan ng pag-asa at pagkayamot, ang punong barko sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang yumanig ng bahagya, at nagkaroon ng mahina ngunit mabilis na humuhuni. Sa katunayan, totoo rin ito para sa 9 na barkong pandigma sa ibang direksyon. Ito ang senyales na ang space oscillator ay naisaaktibo at nagsisimulang gumana. Ang ganitong uri ng aparato ay hindi maaaring magamit sa mga maliliit at katamtamang laki ng mga barkong pandigma, dahil ito ay kumokonsumo ng masyadong maraming enerhiya, at dahil ito ay gumagawa ng isang shock effect sa espasyo, ito ay mayroon ding isang tiyak na epekto sa katawan ng barko mismo. Mga solidong malalaking barkong pandigma lamang ang maaaring ihanda. Sa oras na ito, 10 entry-level na malalaking barkong pandigma ang hindi nag-atubili na kumonsumo ng enerhiya, at sabay-sabay na binuksan ang space oscillator, at sa isang iglap, isang hindi nakikitang malaking lambat ang itinayo sa itaas ng malaking itim na bituin, at ang malaking lambat na ito ay tumakip sa planeta. Ang buong espasyo, na naging dahilan upang manginig ito ng husto. Bagamat ang katawan ng Hidden God Shuttle ay nakaukit ng hidden array, ito ay walang kakayahan laban sa espesyal na epekto ng spatial shock na ito. Sa susunod na sandali, ang Shushan Shuttle, nakakasugod pa lamang sa gitnang lugar ng puwang ng 2 barkong pandigma sa matinding bilis, ay nagpakita ng hugis ng katawan ng barko ng walang anumang pananibik, ay nakuha ng 10 planetary level na mga barkong pandigma, at agad na nakalock. Sunog. 10 barkong pandigma. Star Cannon Salvo. Isabog mo siya para sa akin. Na may galit na galit sa kanyang mga mata, ang pangunahing opisyal sa flagship control room ay tinitigan ng mabuti ang Shan Shenshu na lumalabas sa malaking screen sa kanyang harapan, at nag-utos na umatake na may nagngangalit na mga ngipin. Sa sandaling ito, biglang tumama sa puso ni Yezuan ang isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng krisis, na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang kutis, at bigla siyang sumigaw, "Eye off ang energy shield. Huwag pansinin ang defense, breakthrough at full speed."